Good morning guys! Another day, another ride. Rest day natin ulit. Ang target natin na destination ngayon, bundok ulit. Dahil sobrang init dito sa Kaohsiung, dito sa syudad. Kahit magpapalamig tayo sa bundok. Pinin ko na kay Google. Ang target natin today is Namasha. Pupunta tayo ng Namasha sa may Holy Mount Zion. Titignan natin ng kanilang mga views doon. At base sa review, napakatahimik na lugar na yan. Syempre dahil holy. Hindi ko lang sure kung mga monghe or Catholic or Christians yung nag-develop ng lugar na yan, pero aalamin natin base malamang sa mga pictures na nakadisplay sa kanila. Then doon natin malalaman kung ano ba ang Holy Mount Zion. Though pag titignan kasi natin sa history, siyempre Zion parang Christian yan or Catholic yan. So alamin natin. Okay, enjoy the view. And papakitahan ko kayo ng mga magagandang kalsada dito. So far, ayan, medyo maluwag. Kahit Sabado, kunti lang ang mga sasakyan. Sa taas natin, freeway. Ayan. Alalay lang tayo dito at may speed camera ulit. Nag-ride out pala tayo 11:30. So late na naman tayo nagising. Dahil lang original plan ko sana bundok pa rin pero maulin. Mga 1 hour ride lang. Sorry, kinakabag ako. Mga 1 hour ride lang. Pero chinek ulit yung Namasha 2 hours. So kayang-kaya natin, balikan lang mga siguro 1 hour lang tayo doon. Then balik din. Silipin lang natin yung lugar, magpalamig ng konti. Then uwi na. Sakto mga hapon, mga hopefully 4 or 5 makauwi na tayo. Another freeway ulit. Yung sa taas. Ganda na lang kanilang temple gate, no? Dragon. Malamang walang lamok dyan. May dragon eh. Dragon katol. Joke, joke, joke. Bilis ni ate magpatakbo. Scooter lang ang gamit niyan, pero mamaw si ate. And hopefully nga pala yung hindi ko masyadong na-check, pero sana ayos na yung daan papunta doon. Dahil may part doon na medyo mababa, parang abot yung river, tubig ng river, abot yung tubig sa kalsada, gano'n na lang yun. So sana na-repair na, or at least sana passable. Uy, bato, ingat. Bato doon.
Okay guys, i-update ko kayo sa bawat kalsada, daan, highway na matadaanan natin. In case maganda yung view doon, papakita ko sa inyo. Tignan nyo guys, may nakatayong dragon dun, no, sa gilid. Ito dragon, dalawa sila. Ano kaya to? Parang ano, nakalimutan yung parang doon sila nagdadasal. Temple yan. Pero hindi siya, ibang design eh. So guys, ang luwag ng kalsada. Walang masyadong nadaan dito sa Highway 29. Uy, mga rider oh. Ang dami nila oh. Grupo. Ride safe mga master. Ito guys, isang township dito na madadaanan. Ganda, may park sila, yung mga bata naglalaro. Yun oh. Tapos parang luma yung structure niya. Yun oh. Maganda yung community. Parang probinsya sa atin, yung sa isang barangay lang na nandun na lahat, ay isang nasa isang area na city, hindi naman city hall, municipal hall, hospital, park, ganun yung design ng community dito. Maganda. Turn left, then turn right. Violation tong nakaputi oh. Hinarangan niya ang pedestrian lane. Sige ka, multa yan. Masyadong atat yung driver. Naman siya 49 kilometers.
Lapit lang, no? Bundok na. Malapit sa bundok. Hindi ko napansin. Akala ko yung red doon pa. Buti malakas ang preno. Makapag-rev match pa. Kasi kahit ganun na kaliit na eskinita, may traffic light. Kaya minsan mabubulaga ka, lalo pag minsan mga paliko, tapos biglang may traffic light. Kaya defensive driving talaga at laging attentive tayo sa daan. Jingle bells ako, guys. Hanap tayo ng 7-Eleven o kaya Family Mart. At bilhin na rin tayo ng tubig. Wala tayong baho na tubig eh. Mas maganda na yung may karga. Jingle bells, jingle bells. Ngayon ay August 30. 2 days na lang, Berna. Merry Christmas and Happy New Year. Yan ng Pinoy. September pa lang, Pasko na. Masayang, the best pa rin talaga ang Paskong Pinoy, ang Paskong Pinas. Nga lang, sa kasamaang palad, hindi tayo makakauwi. Kulang tayo sa budget, guys. Miss ko nang magpasko sa Pinas. Medyo matagal-tagal din na hindi ako nakauwi ng Pasko. Though nakauwi naman tayo nitong April, graduation ng aking prinsesa from grade 6 to grade 7. Pero hopefully next year makauwi tayo ng Pasko. Namimiss ko na yung Pasko sa atin. Kasi sa atin, uy, ang ganda na tunay. September pa lang, minsan early September may nagde-decorate na. Kaya yun ba yung feel na feel mo yung Pasko. Kaya di ba sa buong mundo, para sabi nila Pilipinas ang pinakamahabang Pasko or pinakamahabang sinaselebrate ang Pasko. Kasi basta once sumapit na yung nag-Burmans na, start na yan. Maalala ko nung mga bata pa kami, siguro grade school, September pa lang nangangaroling na kami. Kaya pagdating ng December,
madami nang nakolekta, madami nang ipon. Pambibili na namin ng laruan. Kahit bawat hatian namin dati sa isang gabi maka 10 piso, 5 kami, di 2 din yun, panalo. Napakasaya sa atin, nakakamiss. Lalo na yung simbang gabi. Paglabas mo ng simbahan, may mga nagluluto ng puto bumbong at bibingka. Ang sarap. Sa amin sa Baguio, minsan bumabiyahe pa kami or bumababa pa kami ng Pangasinan para doon magsimbang gabi, either Manawag or kahit saan, kasi gusto naming itry yung mga para bang ano yung feel pag nandoon ka sa lugar na yun na during simbang gabi or simbang madaling araw. Ang ganda eh. Paskong Pinoy number 1. Doon sa likod ng bundok na yan ng target natin. Tama, sa likod ng bundok na yan din mayroon pang isang bundok. Yun ang target. Then dito madaming camping site. Ayun o. May mga camping site dito eh. Diba? Ang ganda ng lugar. Ang linis. Yan, alam ko campsite yan, papasok dyan. Parang park din yata siya kasi pwedeng yung mga nagdumadaan dyan, yung mga gustong mag-jogging sa umaga or biking, iikot yan, paikot. Teka, iihi nga pala tayo. Nawala sa isip ko. Dal-dal kasi. Tayo ng 7-Eleven. Hindi pwedeng umihi kung saan-saan eh. Mahirap na mapicturean tayo. Or kung wala mang mga speed camera or mga camera dyan, yung mga dumadaan na sasakyan. Common dito yung mga, or halos lahat ng sasakyan may mga dashcam. Pwede ka nilang i-report na nag-jingle bells ka. Mga rider oh. Hello rider. Jingle bells, jingle all the way. Nasaan na? Hihinto na jingle na ako. Hey, jingle bells, jingle all the way. Nasaan na? Malapit na. Ihing-ihi na.
Uminom kasi ako ng tubig kanina eh. Bago tayo nag-ride out. Siguro nakadalawang baso ako. Baso ng tubig. Oh, may ginagawang kalsada. Madulas to. Mabato. Tingin ko, tingnan natin mamaya. Plano ko ibang rota yung dadaan natin pa uwi, hindi dito. Tingnan natin. Tingnan nyo guys, oh, ang ganda ng tulay. Ang ganda ng tulay. Manipis na yung preno nung nasa likod. Tumutunog yung kanyang preno. May kaskas yung bakal sa preno. Malamang madaming gabi rito or taro. Kasi may, di ba mostly sa atin sa Pinas pag may mga bawat municipality or bawat town sa atin may mga display na ganyan. Ibig sabihin yun yung parang main produce nila. So malamang yun is taro.
Claro or Gabi, or same lang yun. Yung naka Outlander na yun, pag pumipreno siya, kumakaskas yung bakal. Check na siya. Ayun, 7-Eleven. Break muna tayo. Jingle bells. Total malapit naman na. 24 kilometers away. So then mag 4 minutes to 1. So pwede. Pahinga tayo mga 10 to 15 minutes. Okay. One eternity. Ayun guys, nakapag jingle bells na tayo, nakakain din, nag lunch na tayo para dire-diretso na ang biyahe natin. Ang oras 1:28. Busog ako dun. Sarap talaga ng spaghetti ng 7-Eleven, para siyang Jolly Spaghetti. Mas prefer ko yung Jollibee ng ng 7-Eleven compared sa Family Mart. Mas masarap, mas malasa. Malasahan ko pa. Dito madami tayong madadaan ng tulay kasi patawid-tawid tayo sa bundok na ganun, parang liko-liko sa bundok. So I feel energized. Tatlong punta na ako rito. Kaya lang kasi that time di pa tayo nagba-vlog, di pa tayo nagbi-video, wala pa tayo pambili. So ngayon, ang plano ko, lahat ng mga napuntahan ko, uulitin natin ulit, re-resbakan natin yung mga yun. Uy, bagong spalto, bagong pintura. Ganda.
Diba? Ang gandang bumangking-bangking. Kahit adventure bike yung dala natin, mabangking mo lang ng konti para maganda yung kain ng gulong. Yung gilid ba, may markings din. Makapag-banking. Kahit hindi ganun ka banking na banking, syempre mahirap na. Safety first. Kaya lang natin na banking. At baka may kasalubong. Counter steering lang guys ginagawa ko para makita ko yung daan. Counter steer. Uy. Oh. Sarado. Kenneth? Oh, so balik. Oh, sisi. Balik tayo guys. Tama nga yung nakasulat doon. Hindi kasi marunong sumunod eh. Kaya pala walang sasakyan, no? Babalikan natin yung diversion road. Oh my gulay. Pasaway kasi. Mga ano rin yun, 2 or 3 kilometers. Sumunod kasi, wag pasaway. Di bale, nag-enjoy naman tayo kahit paano sa bangkingan. Kahit very very light. Malayo-layo rin pala. Mga 4 or 5 kilometers, mga 4 kilometers. Dito tayo lulusot. Oo nga, mga 4 kilometers. Sikip kasi na kalsada rito. Kayaan lang pag talaga sa probinsya yung mga ganyan, mga prutas,
Minsan hindi na pinapansin eh. Pero pag ikaw yung nasa syudad tapos napunta ka sa mga ganyan, parang gusto mong kumuha. Yan yung bundok na inakyat ni kanina oh. Na bumalik tayo. MT-15. Yung sampay na damit. Doon dapat tayo lalabas pag dinalay direction natin. Ayun, naramdaman ko na yung lamig. Malamig. Nararamdaman ko na. May plano akong gawin. Sa next na ride natin, bibili ako ng thermos. Tapos order tayo ng upuan sa Shopee. Magkape tayo sa labas para hindi na tayo bibili. Tapos try kong dalihin yung aking ukulele para chill lang ang magiging vibes. Tingnan natin. Hindi pa naman tayo ganun ka-expert sa ukulele, pero try lang. Amoy baboyan. May piggery dito ah. Malamang dyan banda sa mga Iskenitis. Ayan guys, oh, mayroon pa rin silang shuttle bus. Mula dito hanggang bayan, ganun. Talaga pagmasdan ng bundok, mukhang ano dun, no? Makulimlim, mahamog dun sa taas. And then dito nga pala guys, kapag basa, kapag gabi, madaming fireflies. Ito yung isa sa attraction nila dito. Pag gabi or pag gabi na, yung mga firefly, ang dami. Pero hindi na natin sila makikita. Maybe next time na lang, para hindi tayo gabihin. Mahirap gabihin dito sa daan. Diyan kami dumaan dati, yung lumang kalsada. Ito bago na. Kasi nagtitibag na yan eh, no? Kaya minove nila dito yung kalsada. Tignan din pala natin guys, kasi yung gain nitong mic natin ginawa kong -10. Nung nakaraan naka -12. So tignan natin kung ano yung kalalabasan.
Kanina kulay red na tulay, ito color green. Tapos doon, ano yun? Pink ba yun? O purple? Or violet? Ayun o. Lapit na tayo. Ito o. Hello. Tapos yun na yung Mount Zion. Aakyat tayo dyan. Per lavender. Oh. Ube na kulay. Hello, rider. Holy Mount Zion, guys. We're here. Doon yung kanilang welcome arc. Oh, ha? Ganda. Angel. Sana pwedeng pumasok. Sana. Tanong natin. Buti na lang, guys. Pwede. 10 minutes sa service center. Parang siguro manunood. Base sa mga reviews, may panonoorin yata. At least walang entrance fee, di ba? Oh, ang tarik. Tapos bundok yan. Ay, ganda. Ganda, tanawin mo, bundok, ang ganda. Ang presko. Ang fresh ng hangin. Hindi pwedeng mabilis dito eh. Baka magalit sila. Continue for 1 kilometer. Ibig sabihin, malayo-layo pa to. Ahon. Mabato. No left turn this way. No left turn this way. Diretso.
May lake sila. Forest trail. Nakapark doon. Dito rin tayo mag-park. Kasi andyan nakapark yung mga motor. Sunod. Ayun guys, andito na tayo sa Mount Zion. Ito yung lugar nila. Ang ganda. Ayan o. Doon tayo nakapark. Ito yung visiting area, visitor center. Then, pwede raw tayong umakyat doon mamaya. Pwede by walk or by motor. Iikot dito, paikot pa ganun. Pero silipin natin muna itong view rito. Mayroon silang, ang tawag dito, basta ito. And then, and hopefully nakikita. Yan ang view. Try natin i-zoom. Yan. Ganda ng bahay. Then may lake, then may isda. Ayun oh. Hello fish. Hello fish. Yun. And then nakausap ko yung nasa front desk kanina, cherry blossom yung mga yan. So magandang puntan to January or February. Balikan natin. Ganda, ganda ng bahay oh. Tapos green lake. Try nating libutin kung ano pa makita natin. Gumamela Museum pag ganun. Tapos natanong ko kanina, pwede daw kumain dito. Meron silang sinaserve na menu pero may oras lang. Try nating lapitan yung bahay doon or hindi, sa daan lang. Daanan lang natin. Then binigay sila na brochure. Then map sa likod. Ganda, napaka tahimik. Kung wala lang yung may naririnig tayo na nag-grass cutter. Pero okay lang. Yan ang bahay oh. Yan. Ganda. Ang linis, maayos. Ayun na may naglilinis. Sabi niya tinitirahan daw nila yan, bahay nila. Diyan sila natuloy. Akala ko noon ng mga monghe, pero ano pala siya, Catholic or Christian place. Ayan o. What a view. What a nice. Then bahay 1.
1, 2, 3. Para siyang log cabin, no? Ang ganda. Ang ganda-ganda. Kasi ito yung view mo sa background. Pag facing ka, ay pag nasa harap, likod mo to, ito yung view mo. Pakita natin. Wow. And then, ang view. Ooh. Ganda. Tapos bundok doon. Then bundok dito. Siguro may mga madre din kaya dito or mga anong tawag doon, yung mga parang mga gusto magpare, baka dito sila. Napakapayapa ng lugar. Forest trail. Try natin akitin. Sabi niya 15 minutes. Pwede naman. Tapos ikutin natin, tingnan kung ano makita natin. Lakarin natin. 15 minutes. Temple. Tignan natin. Hello! Kung ano ang makikita. Mount Zion Museum. Walang masyadong bisita. Mukhang malayo-layo yung lakaran to. Pero okay lang. Exercise na rin natin for this day. Ayun, dadaan tayo sa likod nung tatlong log cabins. And then, ito yung view. Pag dito ka sa taas, tanaw mo dito yung lake. Gilid tayo. Sabi niya 20 minutes walk. Oh my gulay. Then meron siyang forest trail din dito. Pwede ka dito, forest trail. Are we going to do it or are we going to do it? Pero dito ang ganda ng batayo rito. Sisilipin natin yung angulo rito. Angulo. Wow. Tapos log cabins. -minute walk. Kailan natin ma-translate kung ano yan. I think mas maganda siguro kung mumotorin natin. 5 minutes lang siguro yan. And then pababa. Pero sabi niya no vehicles entry. Bakit sila napasok? Oh, teka lang ha. Check natin. Okay guys. Kinarir na lang natin, lakarin natin. Exercise na rin natin. 20 minutes. Kayang-kaya natin yan. Let's burn fats. Doon tayo galing. Diyan tayo galing. Aahon tayo dyan. Sacrifice natin ngayon. Lakad. Ganun talaga. Pag gusto nating i-explore ang isang lugar, paghihirapan, pagtsatsagaan natin. Kita yun?
may huni ng ibon, may huni ng mga insekto. Okay, balitaan ko kayo pag nasa taas na tayo. 1 minute later. Ay, ayun guys, pababa na tayo. Pagod na ako, hindi ko na kaya. Kasi doon may nakalagay doon no entrance. So dito tayo galing kanina, pababa dyan. Pag ganun, paikot, and then doon sa dulo. And then, doon, pag ganun pa, medyo malayo-layo. Baba na tayo. Ang sakit ng paa ko. Okay. Motorin natin paakyat. Balikan natin. Ayun guys, pauwi na tayo. Yun lang yung Holy Mount Zion. Yung kumbaga ang main na attraction nila doon yung lake at saka yung parang log cabin. Pero okay na rin. Maganda. At least naka-relax tayo. Tapos ang sarap nung kanilang lemon juice. Tea lemon juice ang tawag nila. So ang sarap. Pure siya na worth 50 NT. So far sulit kasi masarap. Isang bote siya, mga 500 ml siguro yun. Sarap. So makulimlim kanina na ambon, pumapatak-patak. Hanggang ngayon medyo may konting ambon, kaya ride out na tayo dito from Mount Zion pabalik ng ating Bat Cave. Bat Cave kung tawagin ang ating tambayan na bahay. At least na-relax yung katawan natin sa presko at sariwang hangin. Sarap. Tapos napaka-konti lang yung bisita ngayon. And then sabi yung front desk doon, everyday open naman sila. Kaya kahit weekdays pwedeng mamasyal. Yun lang sana ang advice ko dito, sana may English din, kasi yung nilakad natin kanina, pinuntahan ko, nagmotor, hindi pala pwede. So tama lang na bumalik tayo. And then yun lang, nasayang yung lakad natin. Pero okay lang, exercise. Hinahanap ko kasi yung parang pinaka flat ground nila. Kasi isa yun sa nakalagay sa parang booklet. Meron silang parang flat ground or stadium. Pero okay lang. Ganda ng bundok. Napakasariwa ang hangin dito sa bundok. Ayan yan yung view na ganyan. Ay, ang ganda. Next time babalik tayo, tapos magkakape tayo dun. Kung pwede, no? Tingin tayo ng camping chair kay Shopee, tapos coffee. Kahit tambay lang tayo, kahit makita natin na na spot na maganda yung view, na pwedeng huminto, tambayan natin yan, tapos kape. May ipapakita akong view sa inyo, yung dadaanan natin mamaya.
Yun. Kita nyo ba? Doon tayo pumasok kanina, yung dalawang parang tower na yon. Tapos yan yung tulay, then tulay ulit doon. Ito yung purple na tulay, then yun yung green na tulay. Ganda, may landslide. May landslide. Doon sa taas may landslide. Doon. Pero ang ganda oh. And sabi nila may mga ano pa dyan, mga wild boar, wild deer. Yun. Madami dyan. Pero hindi pwedeng huliin. Parang yung mga locals lang or locals lang dito ang pwedeng manghuli nun. Pwedeng mag-hunt. Okay. Bye, nature. Yun, parang good na script yung bundok o yung bato. Yung daming paliko. Talagang sinundan nila yung curve ng bundok. Ang gandang tignan, no? May tulay, tapos may ilog sa ilalim. Mini-maintain talaga nila yung kalinisan, pati yung tubo ng mga damo. Lilinisin talaga nila. At least walang entrance fee. Yun ang number 1. Oh, no, log cabin ulit to pala. Tapos may tanim siya ng mga bayabas. Okay guys, dito ko na tatapusin ang ating vlog for today. See you again sa ating next ride. Lagi po tayong mag-iingat. Stay healthy and inspire others. Sabi nga nila show positivity to others. Okay, bye. Uwi na. Pabalik na tayo ng kalsada ulit. Ingat po sa ating lahat. At medyo naambon.